Mismong DPWH ang nag-report na higit 400 na ang nadiskubre nilang ghost flood control project sa bansa. Pero pauna pa lang daw ang numerong yan dahil marami pa silang ini-inspeksyonin. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, isinumitin na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Independent Commission for Infrastructure ICI ang na-inspeksyon ng mga flood control projects kung saan nga sa naunang validation lumalabas na 421 sa 8,000 na mga proyekto ng DPWH ang na-confirm ng mga ghost projects. Sabi ni Secretary Dizon, karamihan sa mga ghost project ay nasa Luzon. Base ito sa ginawang investigasyon, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Economic and Development Authority. Bukod sa mga ito, may 100,000 pang proyekto ang kailangang silipin. Ngayon, kasama rin sa aalamin ng ICI kung sa anong mga administrasyon nga ba na ipatupad ang mga proyektong ito at kung nabayaran na nga ba ang mga kontraktor. Samantala, inirekomenda naman ng ICI ang pagtapyas ng DPWH sa level of authorities ng DPWH officials para sa procurement ng mga proyekto ng ahensya. Kung dati hanggang 400 million ang maximum na pwedeng ipabid ng DPWH Regional Engineering Office, nais itong gawing 200 million pesos na lamang. Hahatiin din ang dating 150 million pesos na maximum na pwedeng ipabid ng District Engineering Offices at gawin itong 75 million pesos na lamang. Narito ang bahagi ng panayam kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang libong proyekto itong kailangan i-validate, pero yung initial na 8,000, na-validate na at pinresenta namin kanina yung out of that 421 ang ghost projects. No? So, nagkaroon kami ng mga discussions with ICI on how to approach that together with the new special advisor. Pops J, kanina ay dumating din dito ang bagong Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure na si retired General Rodolfo Azurin, kung saan sinabi niya na patuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa AFP at PNP para nga magkaroon ng karagdagang lakas para masuri at ma-inspeksyon nga at makita nga at malaman pa kung ano-ano pa nga ba ang mga maanomalyang flood control projects sa ating bansa. Pops J. Arles, nabanggit ba sino itong contractor ng mga ghost flood control projects at magkano ang halaga ba na pinag-uusapan dito? Pops J, hindi pa na-disclose ni DPWH Secretary Vince Dizon kung magkano nga ba ang kabuuan na halaga nitong 421 ng mga flood control projects. Pero ang sigurado ay matatagpuan ito sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mayroon daw sa Luzon, sa Visayas at mayroon din sa Mindanao. Though Luzon ang pinakamarami. Patungkol naman doon, Pops J, sa mga kontraktor, ayon kay Secretary Dizon, may ilan sa mga kontraktor na kasama doon sa top 15 na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagsisiwalat nang magsimula itong umusok nga yung flood control scandal. Pero may pangilan-ngilan daw ng mga pangalan ng mga bago na mga kontraktor na lumulutang dito. Arles, anong susunod na hakbang laban dito sa 421 ghost flood control projects? Pops J, so far nasa ICI na daw kung paano i-handle nito itong naiulat nga na 421 na mga ghost flood control projects. Pero kung titignan natin ang proseso ng ICI kung paano nga ba nila hinahandle ang mga kaso, magkakaroon ng thorough investigation at pagpapatawag sa mga kontraktor nito o sa mga kawani ng pamahalaan o mga opisyal na may kaugnayan sa mga proyekto na ito. And then later on ay may posibilidad na irekomenda na nga sa ombudsman ang mga maaaring ikaso sa mga may kinalaman dito sa mga flood control projects na ito. Pero so far ay validated na itong 421 na ghost flood control projects. Arles, ayon sa Malacanang, higit 19,000 na ang natanggap nilang reklamo sa Sumbong sa Pangulo website. Kasama na rin ba ito sa iimbestigahan ng ICI? Tama ka dyan, Pops J, at sa kabuang bilang nga ay may tinatansya na 100,000 pa na mga proyekto ang kailangan silipin ng DPWH patungkol dito sa mga maanomalyang flood control projects ng kinasasangkutan ng ating pamahalaan. Pero Pops J, paglilinaw lamang itong 421 ay para pa lamang sa mga ghost flood control projects. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ibang usapan pa yung mga substandard na mga proyekto na maaaring nagkaroon at pakalat-kalat din sa ating buong bansa.
Arles, sa Kongreso nasiwalat yung anomalya umano sa pagtatayo ng mga public hospitals at mga farm-to-market roads. Sisilipin din ba ito ng ICI? Tama ka dyan, Pops Jay, no? At inaasahan natin sa paparating na mga araw ay ayun din ang ating sasalubungin dito, no? Kung ano nga ba ang magiging investigasyon nito. Pero may mga narinig tayo, Pops Jay, na maaaring irekomenda daw sa Senate Blue Ribbon Committee itong mga naging pagsisiwalat nga, no? Patungkol sa mga farm-to-market roads na umabot din sa bilyong-bilyong piso ang halaga, at may mga ulat na karamihan din sa mga proyekto dito ay matatagpuan sa Bicol, meron din sa mga Eastern Visayas. Pero Pops Jay, kung matatandaan natin sa pagkakabuo ng Independent Commission for Infrastructure, ang lahat ng mga infrastructure projects ng pamahalaan sa nakaraang 10 taon ay sisilipin. Kasama dyan ang mga gusali, ang mga kalsada, maging ang mga tulay na ginawa at mayroong mga posibleng anomalya. Arles, gaano ba karaming flood control projects ang nakalinyang i-check ng ICI? Yung 421 ay initial pa lamang, no? Resulta ng initial na pag-aaral at pag-iimbestiga ng ICI, di ba? Tama ka dyan, Pops Jay, no? Maaari daw sa mga paparating pang-araw ay mas dumami ang numero na ito. Dahil sa ngayon, Pops Jay, kung makita natin itong 421 na validated, iba pa yung nanatili do na nasa mahigit 7,500 pa. At syempre, iba pa dyan yung 19,000 na nasa sumbong sa Pangulo, pero ang kabuuan daw ay nasa 100,000 na mga proyekto ang kailangang silipin ng ICI. Arles, nilagdaan na ng DOJ yung hirit ng ICI na Immigration Lookout Bulletin Order sa ilang senador at kongresista. Anong update dito? So far, Pops Jay, ang isa pa lamang sa mga nakikita natin na tumugon, no, kinumpirma ni dating House Speaker Martin Romualdez na natanggap na nila itong imbitasyon nga no ng ICI para siya ipagpaliwanagin sa kanyang panunungkulan bilang House Speaker kung paano nga raw ba ang naging proseso ng budget insertion sa 2025 budget at maging sa mga nagdaan pang budget season, no? At meron yan 2023, 2024, pero bukod pa diyan, Pops Jay, no, bukas naman daw itong si Representative Martin Romualdez na magbigay liwanag sa ilang mga issue at anomalya dito sa mga flood control projects insertion at maging sa pinakakabuuan ng kanyang panunungkulan bilang House Speaker. Arles, nabanggit mo, aalamin din kung anong administrasyon nagsimula ang maanumalyang flood control projects. Ano ang nais nilang gawin dito? Pops Jay, sa ngayon ay plano nito ni bagong Special Advisor ng ICI na si General Rodolfo Azurin na makipag-ugnayan nga sa PNP, AFP at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro na matukoy nga itong mga maanumalyang flood control projects. Pero Pops J, ang nais nila ay makumpleto yung mga papeles nito. Hindi lamang tayo nagkaroon ng pagkakataon na matanong pa itong si Secretary Vince Dizon kung saan nga ba ang mga lugar na ito at ano nga ba yung mga presyo nito, kung may pagkakaparehas ba. Dahil kung matatandaan, isa yan sa mga naging red flag itong flood control issue na ito. Pare-parehas na mga presyo at walang matagpuan ng mga proyekto sa mga lugar at iisa yung mga kontraktor. So sa ngayon, Pops J, kailangan daw malaman ang mga ito para sa paggulong ng kaso kung ano nga ba ang mga maaaring isampa dito sa mga ito sa Ombudsman. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.